Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, January 22, 2024. Ako si Barbie Mu at ito ang balitang A to Z. While yung victim, andito yung black biga, and then it stopped, thinking that this will stop also. Panibagong modus ng pandurukot, napigilan ng Pasay Police. Pinagkaang biktima, isang Chinese national. I don't respond to... So you did any orders po? Paratang na siya umano ang nasa likod ng People's Initiative Signature Campaign. Itinanggi ni Speaker Romualdez. Agri-Group Sinag, ikinagagalit ang tibilidad na maging top rice importer ang Pinas sa 2024. Pakiusap ko lang, isprangkahan, usapang laki. Kung gusto ninyong igahan kami, gusto niyo kaming makulong, din sabihan niyo kami ng harap-harapan. At Senator De La Rosa, nakiusap ng prangkahan at usapang lalaki kay Pangulong Marcos kung totoong nasa Pinas na nga ba ang ICC. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Babanggain sa daan saka durukutin. Ito ang panibagong modus ng durukot na napigilan ng Pasay Police kaninang umaga. Ang pinagtangkaang biktima, isang Chinese national. Pero ayon sa kapulisan, wala ikinalaman sa Pogo industry. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Aakalain mong isang road rage incident o typical na banggaan sa kalsada, pero isa pala ang modus operandi ng masasamang loob. Matapos bain, hihintayin kang bumaba ng sasakyan, saka dukutin. Ito ang nangyari sa isang negosyanteng babae solong nagmamaneho sa Rojas Boulevard sa Pasay City, pasado alas 7 kaninang umaga. While yung victim, andito yung black binangga, and then it stopped, thinking that this will stop also, and then inantay na lang. Kinat niya, intentionally, binangga. Timing naman na may mga nagpatrulyang kapulisan na namagitan sa pangyayari. Doon naman nagkilala ang isa sa mga sakay ng Land Cruiser na miyembro umano siya ng PNP. Akala nila is initial just a vehicular incident. Pero nung lumapit sila, nakita nila na may kumon. Na yung mga lalaki is pinipilit na hilain babae outside ng sasakyan niya. And then intervene. Nagpapakilala pa yung isa na okay na. Tropa din ako Ulalong akala namin is police. But upon verification, kaya nang mag-umaga, we learn na hindi siya pala piging police, but nagpakilala lang na police. Nakuha sa sasakyan ng mga sospek ang isang kalibre 45 na barila na may 5 bala at 3 sachet ng hinihinalang shabu. Pero nang tanungin ang mga sospek sa mga parang, no comment po muna kami sa atin. Wala rin kami sasabi ito tungkol dito. Nagpapatuloy naman ang follow-up operation upang matugis ang isa pang sospek na nakatakas. Prior na dumating kasi yung magdatingan na yung police is nakababa ng isa. So nung nakita na yung police is unti-unti na umalis. But the four remain seated sa sasakyan. Samantala, itinanggi naman ng hepe ng Pasay Police na konektado sa Pogo ang indente. We confirmly informed that they are not involved with the Pogo, the IGL, that they are legitimate. The victim is a legitimate businesswoman. She's fine, she's good, she's decided to file a case. The good thing is because of our police visibility patrols, ating kapulisan, timely po na nandun yung kapulisan during the commission of the crime. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Pasay Police ang biktima para silang pang-verifikasyon sa isinasagawang imbestigasyon. Kakasuhan naman ng mga suspect ng attempted kidnapping, illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Anonymous na kongresista ang nagsumbong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ang liderato ng Reso raw ang umano'y may pakana sa ipinakakalat ng signature forms para sa People's Initiative. Pero si House Speaker Martin Romualdez itinanging nagbaba siya ng utos sa mga kaalyadong kongresista para mangalap ng mga pirma para sa PI. May balitang A to Z si Ian Maghanoy.
Mariing itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang alegasyong pinupukol sa kanya ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siya raw ang umano'y sa likod ng ipinapakalat na signature forms sa People's Initiative o PI. Sir, you didn't give any orders po? Sa gitna ng pagbubukas ng sesyon ng Kongreso ngayong araw, iginiit ni La Rosa na ilang kongresista o mano ang umamin kanyang may basbas raw ang signature campaign mula sa liderato ng Kamara. Sabihin man nila sa'yo na, boss, pasensya na, just following orders lang kami. May orders ng aming speaker. O sunod lang kami sa order. O, following orders lang daw sila. Orders ng liderato ng Congress. Senator Bato talking, I don't know what we're talking about. He has not mentioned any congressman, so I don't respond to. No. Hindi naman pinangalanan de la Rosa ang kumantang kongresista. Gayunpaman, hindi raw mga kongresista sa Mindanao ang nagsumbong sa kanya. Ano nagsabi sa akin ng congressman eh? Yun ang sabi sa akin. Oh, hindi ko na sabihin kung sino. Oh, baka mamaya magalit sa kanya, pagalitan siya. Dagdag La Rosa, sa Mindanao raw talamak ang bentahan ng mga lagdang para PI na siyang isinasabay sa payout ng ayuda. Perma, claim stub. Siguro yan para sa tupad o sa AX, kung mag-release sila ng may claim stub na sila. Ito yon. Sa ganitong kalakaran daw kasi nakikinabang ang mga kongresista. Mahirap din sisihin mo sila, pero kung tutuusin, pwede talaga sisihin. Bakit ba? Porque order, sunod na sunod. Nakikinabang ka rin siguro dyan sa order yan. Bakit ka sumunod? Sa harap ng isyu ng bentahan lagda para sa PI, nakikiusap si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa publiko na magsumbong sa OTDAD kung makatanggap ng panunuhol kapalit ng mga dadito. Huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng post, ng video, picture, screenshot ng mga text ng mga panunuhol o anumang po pwede nyong ipagbigay alam sa amin. Binigyang din ni Villanueva na maling pumirma sa mga papes na hindi naman nauunawaan ang nilalaman. Importante po na ang tao ay mulat at nabibigyan ng tamang impormasyon. Hindi po pwede na bibigyan kayo ng ayuda o salapi para lamang pumirma sa hindi ninyo naiintindihan. Na rin sinabi ni Villanueva na hindi pagbabago sa saligang batas ang sagot sa mga problema ngayon ng bayan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Itinatanggi naman ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ang inilabas na pahayag ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Chito Valmocina na paparusahan umano ang mga barangay officials na lalahok sa signature campaign para maamihan ng People's Initiative. Ayon kay Abalos, maaaring hilahok ang mga kawani ng barangay pero hindi maaaring gamitin ang mga barangay hall at iba pa. Sa ngayon, sumulat na si ABSO Commission on Elections para klaruhin ang naturang issue. Ibig sabihin po pwede. But again, they cannot use government resources. No? Ganun po yun. Malinaw po yan, maski saan. Pero po pwede. Po pwede po talaga yan. Nakikiusap si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Bong Marcos Jr. na linawin kung may katotohanan ba ang ibalitang nasa bansa na umano ang International Criminal Court para mag-imbestiga ukol sa drug war ng Duterte administrasyon. Una na kasing ibinunyag ni dating Senator Antonio Llanes na tinapos na ng ICC ang investigasyon sa drug war at hinihintay na lang raw ang paglalabas ng arrest warrant sa mga apektadong opisyal. Baga dapat rin daw klaruhin ng Pangulo ayon kay De Rosa. Pakiusap ko lang, isprahan. Usapang lalaki. Kung gusto ninyong imbestigahan kami, gusto niyo kaming makulong, then sabihan niyo kami ng harap-harapan. Huwag yung iba yung sinasabi, iba yung nangyayari. Mag-cooperate ang gobyerno natin, kahit na meron silang warrant of arrest. Pumunta sila dito, sino mag-arrest? Diba? They need the cooperation of the government para ma-arresto yung subject na gusto nila arresto. Sabay naman sa muling pagbubukas ng sesyon ng Senado ngayong araw, kumal nang itinalaga si Senator Pia Cayetano, ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva ang nanguna para italaga si Cayetano sa posisyon. Iginiit ni Villanueva na manatili naman ang mga miyembro ng komite. Si Cayetano ang kauna-unahang babaeng mamumuno sa naturang pwesto. Matatandaang nagbitiyo sa pwesto kumakailan si Senator Francis Tolentino.
as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. This is the Senate Blue Ribbon Committee. At juncture, Mr. President, I move to elect Senator Pia S. Cayetano as the new chairperson of the said committee as part of the majority. It's a fact that Senator Pia Cayetano, our distinguished colleague, will be the first female chairperson of the Blue Ribbon Committee of the Senate in its 106 years in existence. Let me repeat that. The Senate has been in existence for 106 years, providing checks and balances in a bicameral system. So we're very honored that Senator Pia Cayetano is the new chairperson. Sa iba pang balita, ere na ang Congress TV sa isang free-to-air digital channel kung saan mapapanood ang mga regular na sesyon at iba pang aktibidad mababang kupulungan ng Kongreso. Mapapanood sa government station na People's Television Network o PTV araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi bukas. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy ito pagiging transparent at paglalapit pa sa publiko ng mga serbisyo ng gobyerno. Good news, binigyan ng kilala ng Philippine Marketing Association ng ilan sa mga natanging individual at organisasyon sa naturang larangan. Natatapos yan na 42nd Agora Awards. Yan sa mga pinarangalan ay ang Polytechnic University of the Philippines at De La Salle University bilang mga Marketing School of the Year. Outstanding Achievement in Advocacy Marketing naman para sa Newport World Resorts at Marketing Company of the Year ang Union Bank of the Philippines. Bukod sa papakita ng kahusayan at dedikasyon, kinilala rin ng mga awardees nilang pagsasabuhay ng diwa ng Agora Awards. Tayong itulak at ipagdiwang ang kakaibang talento ng Pinoy sa larangan ng marketing. Susunod, mga mangingisdang Pilipino, itinaboy na naman ng Chinese Coast Guard. At Pilipinas, posible na namang maging top rice importer ngayong taon, Agri Group umalma. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Agad na nagsagawa ng depopulation ng mga alagang baboy ang lokal na mahalaan ng Occidental Mindoro sa 3 lugar sa probinsya na nagpositibo sa African Swine Fever. Ayon sa Department of Agriculture, makaraang makapagtala ng pagpatay ng ilang baboy noong January 12 sa Barangay Santa Cruz at San Jose. Nakumpirma naman itong January 17 na nagpositibo sa ASF ang 14 na blood samples na sinuri ng Bureau of Animal Industry. Babayaran naman ng DA ng tig 5,000 piso ang bawat baboy na sa ilalim sa depopulation bilang tun sa apektadong hog raisers, pero ito'y may limit lang hanggang 20 baboy. It's being under control already with the joint effort ng ating animal industry, ng regional field office at ng ating local governments. Na meron kang immediate na protection and biosecurity control doon sa affected area and the vicinity. Meron kang 1 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer quarantine radius. Ikinalungkot ng Agri Group na Sinag ang lumabas sa produksyon ng USDA na posibleng manatiling top importer ng bigas ang Pilipinas. Habang sinabi naman ng DA na dedepende sa volume o dami ng aangkatin sa kalalabasan ng ani. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Ikinalulungkot ng Agriculture Group na SAG ang report na inilabas ng US Department of Agriculture na posibleng manatiling top importer ng bigas sa mundo ang patsanay rice-producing country na Pilipinas. Nakikita kasi Amerika na lolobos sa 3.8 million metric tons ang aangkating bigas ng bansa ngayong taon. Nakakagalit din kasi nga ang ating local producers talagang nagpapakamatay to plant, to grow, to animals, pero because of limited intervention sa mga nakaraang taon, mga dekada, talagang napag-iwanan tayo. Ayon sa Sinag, hindi sagot ang paulit-ulit na importasyon para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Kaya kahit ang import mo ngayon, hindi talaga maibababa yung
presyo dahil in the first place mataas ng presyo ng bigas sa pandaigdigang bigas. Sa panig naman ng Department of Agriculture, tiniyak nito dedepende naman ang importation volume sa maging ani ng mga lokal na magsasaka. It all depends doon sa production data natin this year and hopefully mas pa rin natin yung more than 20 million metric tons. You have to understand na natural na pag El Nino, may mga lugar na heavily na maapektuhan, whether we like it or not. Kasi una-una, yung mga lugar na walang irrigation facility. At bilang paghahanda nagbabadyang tagtuyot bunsod ng El Nino, pinatutukan na ng ahensya ang patubig sa mga maapektuhang lugar. Pero ayon sa SINAG, dapat ay noon pa tinutukan na mahalaan ang pagpapalakas ng sarili nitong produksyon. Yung ibang bansa talagang they're boosting local production. They're supporting farmers. So sa mga susunod na ating pagtatanim, hoping na talagang maibuhos yung mga subsidies and support para mapababa yung cost of producing natin. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francis Q. Laurel Jr. na plano ng Pilipinas na maisaayos ang rice trade agreement sa Vietnam. Target din ng pamahalaan na mag-angkat ng bigas mula Cambodia para matiyak ang dapat na supply nito sa bansa sa harap ng nagbabyang El Nino. Para sa Balitang A to Z, A. Cruz. Sinuspindi na pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIA ang 2 airportees na tumangging magpatiket at nakipagtapa sa MMDA Constable makaraang dumaan sa EDSA busway nitong linggo ng hapon. Kinilala ang mga airport police na sina Raymond Danuran at Michael Lilis. Sinabi MIA General Manager Eric Ines, hindi dapat kinukonsintihan itong asal ng kanilang tauhan lalo't kahiya-hiya ito. Malinaw din ani ang paglabag ang ginawang pagdaan sa EDSA busway lalo't maliban sa emergency vehicles, tanging protocol plates ng aksidente hanggang Chief Justice lang ang pinapayagan. Nagpatuloy naman ang investigasyon ng MMDA sa issue. After our investigation, we'll submit our report to the DOTR, and from there they will take the next steps na lang po kung ano po ang dapat na gagawin or whatever the measures that they need to take. Muli na namang hinarap ng Chinese Coast Guard ang mga mangingisdang Pinoy sa West of Philippine Sea. Insidente na aktuhan pa sa video. May balitang A to Z si Billy Torres. Ano nga, may dala sila pamalo? Oo, no? Harapan? Hawak na lang yung nasa ulan. Oo, may dala sila pamalo. Palong yata yung mga tao ng sasal. Naaktuhan sa video ng mangingisdang Pilipino kung paanong itinabwin na ipinabalik pa ng tauhan ng Chinese Coast Guard ang hinango nilang lamang dagat malapit sa Saudi Masinloc sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang panibagong pangaharas na nangyari noong January 12. Sunod yan ang naging pangako ng Beijing na harapin ang mga isyu sa rehiyon sa kalmadong paraan kamakailan lang. Ikinababahala na ito and we condemn this latest provocative action on the part of the Chinese Coast Guard laban sa mga mangingisda. And nagpapasalamat po tayo doon sa kumuha ng video. No? Kasi kung wala doon video yon, hindi natin makikita, hindi makikita ng taong bayan yung mga kaganapan doon, no, na sila ay pinipigilan. Aminado naman ng PCG na walang nakaband na barko nila sa lugar nang maganap ang insidente. Right after the Scarborough Shoal standoff, we totally lost control of Baho de Masinloc. Since 2012 and now it passing through three presidential administration from the time President Aquino, President Duterte, now President Bongbong Marcos. It is already an open book that the Chinese Coast Guard has a complete control of Baho de Masinloc. Pero tiniyak na patuloy ang effort sa pagtugon mga agresibong aksyon ng China. It's not true. We have just allowed the Chinese to take control of it. Under this administration, at the same time that they are deploying their vessels, the Philippine government is also deploying our government vessels. Umaasa naman ang National Security Council na tototohanin ng China ang pangakong papahupain ng tensyon sa WPS. Nagkaroon ng pag-uusap pinawang panig na magkaroon ng mas malalim na konsultasyon at pababain ang tensyon sa Philippine Sea. Sana tapatan nila ng aksyon sa ground, no? Sa ground, yung at napag-usapan between the Philippine government and the Chinese government. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Sa aming pagbabalik, Chinita Princess Kim Chiu, ipinakita ang husay bilang Sinulog Festival Queen. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Sinulog Festival sa Cebu, sinayaw ni Chinita Princess Kim Chiu ang Sinulog Dance. Sa natin to stage, sumabay sa sayaw at indak, suot ang Sinulog-inspired costume ng tubong Ceburin na si Kim Chiu. Sa kanyang Instagram naman, binati ni Kim ng Happy Sinulog sa inyong tanan ang lahat ng mga Cebuano at mga taga-subaybay nito. Ayon pa kay Kimi, sana ay maging paalala ang pagdiriwang, yaman ng kanilang kultura at ang kanilang malalim na pananampalataya. Kilala ba kayong ganito? Mali-mali o di kaya magugulatin? Nangyayari nga kaya talaga na nagugulat tayo sa isang bagay na mali pala ang ating pagkakaunawa. Narito at panoorin. Kung kayo ay kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa unang presidente ng South Africa na si Nelson Mandela. Sabi niya, hindi siya magiging tunay na laya sa pagkuha naman ng kalayaan ng iba. At yan ang mga balita at pormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon. Tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa Pilipinas.